Eastern Gate. Isa pong napakagandang site niyan sa Jerusalem. My aunt once told me, maganda siya kaya lang nakatakip, sabi niya, at nakasyat, nakasara. At sabi ko sa kanya, alam mo naman, because yung mga ibang mga tao, alam nila, dyan dadaan ng Jewish Messiah, pero isinat yun. Yun ang paliwanag nila, okay. Pero hindi niyo ba alam na sa pagpas ni Jesus dyan, pagdating ng millennial kingdom niya o yung millennial rule niya, pagkatapos ng tribulation yun, syempre napatay niya na yung Antichrist sa pamamagitan ng kanyang hininga, breath of life. Breath of life sa atin, pero nung hininga niya kay Antichrist, namatay ang Antichrist, di ba? So, sa mga kaaway ng Diyos, ang hininga ng Panginoong Jesucristo ay pumupuksa. Tandaan po ninyo. Another revelation. Okay, so balik po tayo sa ating topic, ang Eastern Gate. Ang Eastern Gate po na yan, dyan po tayo dadaan. Isang napakamaligayang araw niyan dahil maghahari na po tayo ng 1,000 years kasama si Jesus. Ang maganda po dito, lalo pong namamagnify ang biyaya ng Panginoon sa akin dahil I'm very humble to say, Lord Jesus, thank you. Ever since maborn again ako, since way back then, matagal na po akong Kristiyano, Lord, lagi na tayong magkasama. Sinamahan mo ko through thick and thin, sa mga pinagdaanan sa buhay, hindi mo ko pinabayaan. Tapos, irarapture mo pa ako one day, kami ng mga Kristiyanong kasama ko, mga mananampalataya, at higit sa lahat, maghahari tayo. Kasama mo kami sa paghahari mo, sa millennial kingdom mo, kasabay ng second coming mo, na pagbalik mo rito, di ba? At ito nga po yung sasabihin ko, dadaan tayo sa Eastern Gate. Dahil alam niyo po si Jesus, nung siya po ay pumasok nung Domingo de Ramos o yung Palm Sunday, yan po ang dinaanan niya papasok dyan sa Israel, sa Jerusalem. Di ba nakita niya ginawang bahay, o should I say, ginawang palengke yung bahay ng tatay niya. Di ba? So, nagalit siya. Ito ay bahay panalanginan pero ginawa niyong pugad ng mga magnanakaw. Pinagtataob niya yung mga, doon po siya dumaan niya using that very important particular gate which become very important in the near future sa end time prophecy. So ito po, may gusto ako sabihin. Pag nakikita niyo po nakasara, yan, nasa picture, nakasara yan, di ba? It was being shut. Maski isara po yan, hindi po yan yung original gate. The original gate, nasa ilalim. May mga, sorry po sa asong maingay, hindi ko po alam ba't sila nag-iingay, nagpapapansin. Okay, so yung Eastern Gate po na yan, nasa ilalim po yung original. Malalim daw po, sabi ng mga nag-excavate. Ilan na po nagpatunay. This is the original one. At yung, alam niyo, sa paglipas po ng panahon, nagpapatong-patong yan eh. So, yung tinakpan nila, hindi naman po yan yung original. Okay, yung original po nasa ilalim. At ang sabi ng mga Bible scholars, nasa ilalim yung original, napakalalim nito, nakita na raw po nila nasa ilalim at hinihintay niyang dumating ang kanyang Panginoon. Sapagkat nasa ilalim siya ngayon dahil magsisilbi siya sa Panginoon na lagusan. Isang karangalan sa kanya na daanan siya ng Panginoong Jesus pagdating ni Jesus sa second coming. Ngayon, sabi naman ng ilan, ano ang mangyayari? Nasa ilalim pala, paano tayo dadaan? Okay, hindi pwedeng daanan ni Jesus yung nasa malaking yan dahil hindi po yan yung original. Usapan, ang dadaanan niya, yung dinaanan niya ng Domingo de Ramos, di ba? The same gate eh. So, problema ba naman sa Diyos yun? Problema ba naman sa Panginoon yun? Okay? The moment na si Jesus dumating dito, ang sabi ng Zechariah 14, tatapak ang kanyang mga paa sa Mount of Olives. Tandaan nyo, sa Mount of Olives, dyan po siya huling tumapak bago pumasay taas sa langit. Amen? Okay, so yung pagtapak po ni Jesus dito sa second coming, nakalagay po sa aklat ng Zechariah chapter 14, pagtapak ng kanyang mga paa, magi-split into two yung bundok. Diba? So, magkakaroon to ng pathway. Magi-split yung bundok, magugunaw yung bundok sa kabila, magugunaw yung bundok sa kabila, di ba? At mabubuksan yung lumindol, di ba, ng malakas, mabubuksan yung original gate. And immediately, ready na para sa kanyang hari. Ang ganda nung sinabi ng archaeologist nga tsaka nung isang Bible scholar, nandito lang itong gate na to, waiting for his king to arrive.
on His second coming. Okay? So, itong gusto kong sabihin po sa inyo. Kahit ano pa man ang mangyari dyan, kahit ano yung gate na yan, nasa ilalim, kung ano man, tabunan man yan at yan pa rin ang daraanan ni Jesus. Ganun din ang mga pangyayari sa mga buhay natin. Kahit may mga pangyayaring ganito, ganyan, matutupad pa rin ang kalooban ng Panginoon sa atin. Mga Kristiyano. Yan po nakita ko po dito. So, tayo po ay... yes, isa pong masayang araw yon, very glorious day sa lahat ng believers, no, na hinihintay natin na una i-rapture muna tayo sapagkat yan ang next events, that next big event that would took place anytime now, imminent. Wala po siyang sinyales o mga signs. Ano bang signs ng rapture? Wala po. Pero again, ulit-ulitin ko, meron pong sinyales yung second coming. Or should I say, yung second coming. Kasi pag nag-start na po yung rapture, lalabas yung man of lawlessness, yung Antichrist, tapos yung peace treaty. Ito po yung magbibigay ng daan para magbibigay ng daan para mag-umpisa na yung 7 years of tribulation. Unang bahagi ng tribulation, 3.5 years, medyo pogi points pa yung Antikristo. Then, sa 2.5 years, 3.5 years na naman, lalabas na yung totoong ugali niya. Nakakatakot, nakapangingilabot, pinakamasamang taong pwede makilala ng buong mundo. Okay? Kaya, mangyayari lahat ang plano ng Panginoon. Matutupad lahat ng yan. At ang maganda pong revelation sa akin dito, since na born again po tayo po mga believers, ay lagi na pong nasa kamay ni Jesus. Wala na po tayong pag-alis. Hindi na tayo aalisin. Kaya ang salvation po hindi nawawala. Ang salvation po forever. Secured po tayo sa Panginoon. Okay? Sa second coming niya, kasama tayo. Sa paghahari niya, kasama tayo. At sa umpisa ng eternity, pagkatapos ng lahat-lahat, pagkatapos ni White Throne Judgment, pagkatapos ng lipuli ng lahat ng ito, okay? Eternity, kasama po tayo doon. Walang hanggan, katapusan na ito po yung buhay na walang hanggan na tinatawag. Zoe life, okay? So, ayan po ang gusto ko pong sabihin sa inyo. Ang Eastern Gate, dyan dadaan ang King of Kings and Lord of Lords, si Jesus Christ. At kasama po tayo dyan. So, ang end times po, napakaganda kung binubulay-bulay po natin yan. Okay? Bagamat sa mundong ito, sa present time po natin, medyo hindi po, sometimes okay, sometimes hindi. Pero lagi nating claim, Jesus is always with us. Siya po ay laging nangunguna sa atin. Ginagabayan tayo. Kaya pinoprotektahan tayo. Mahal niya tayo. Subscribe, like, share. Bye-bye.